So, ito na nga ang nangyari. Noong April 28, 2025, 1 p.m., nagkaroon ng pag-aharap sa Barangay Molino Una sa may Bacoor, Cavite. Nandun ako para makinig sa kung ano yung sinabi sa akin ni Cherry Tirano. Actually, hindi umaten si Cherry Tirano. Ang palusot doon ni Villanueva, ang papa ni Lex. Nag-away daw sila ng araw na, yun nga, nung nabuking ko sila ng ganun. Tapos, sinabihan ko siya na ilugar yung sarili niya sa kung ano. Tapos yun, yung makababuyan nila, ba't nila ginagawa sa sarili kong pamamahay na ini-insist ni Villanueva na wala akong karapatan doon, hindi akin yun. At asawa lang ako sa papel. Wala na ko doon. Hindi ko naman sila pinakikialaman eh. Hindi ko naman ako nagkahabol kay Villanueva. Yak! Diba? Tapos yung offer niya sa akin, doon talaga galing yung salita ni Alexa na hindi ako nagpakaina kasi yung offer sa akin ni Villanueva, alam yan naman kamag-anak ko nung gabi na yun na sinugod niya ako doon sa bahay ni Jerlet. So, ang offer niya ay makipagbalikan. Hihiwalayan niya agad yung babae na si Cherry Tirano. Tapos, yun nga, hindi ako pumayag. Ew! Kadiri! Diba? Tapos yun, hindi ako pumayag. Hindi daw nagpakaina. Dahil hindi nga ako pumayag sa alok na ganun. Of course, kahit hindi na ako maging ina, hindi ako papayag ng ganun. Kababuyan yun. Pinamigay kita ng healthy and yummy. Tapos babalik ka sa akin, puro sakit. Kadiri ka. Hindi ka nahiya. Mag-o-offer ka ng ganun. Bastos! Baboy! Palasubas! Ang kapal na mukha. Tanungin mo, marinig to ng mga kabag-anak ko na pinag-offera niya ng ganyan, nasabihin sa akin yung na-offer niya. I am not lying here in front of everybody. Baka kapag sinungaling siya kahit kanino, pero hindi sa mga taong nakarinig ng katotohanan. Nanahimik ako, naglinis-linisan lang kayo. Bakit daw? Yung ibang nanay, yun ang pinupunto nila. Nakikipagbalikan para sa mga anak nila. Nagpapakatanga, nagpapakamartir. Para sa pamilya. Sila yun, hindi ako yun. Hindi ganun yung mindset ko, girls. Kapag inaabuso ka na, nasa sayo kung bibitaw ka o hindi. Choice nila na hindi bumitaw and saludo sa mga ganong klase ng babae. Sinasaluduhan ko yan. Dahil hindi ako ganyan. Saludo din. Pero bakit? Masaya ba sila? Hindi. May kakilala ko hanggang ngayon, impyerno ang buhay niya. Hanggang ngayon, stress siya. Hanggang ngayon, panay pa barangay niya. Pero walang nangyayari. Inaabuso lang siya. Paulit-ulit lang yung cycle. Girls, choice nyo yan. And it's not my choice. Doon ngayon lumalabas hindi pagiging ina. Pagdating sa barangay, at least, of course, sabi pa nga doon ni Alex, actually pinalabas ko yun kasi minors, hindi dapat siya na-involve. Pero pinapasok siya ng barangay nung sa Bausi. Actually sa Bausi kami humarap. Dahil akala niya okay na. Kasi unang sabi ni Villanueva, wala nga silang pang-upa. Kaya dinadala niya doon yung babae. Lumabas mismo naman sa bibig niya. Yun din naman, linabas ni Cherry Tirano. Nung tinanong ko siya, ba't kayo nandito? Wala ba kayong pang-upa? Diba? Wala silang pang-upa. Wala silang pera. Ngayon din, wala siyang pera. Ikaw na babae, pumayag ka, itira ka ng lalaking yan sa bahay ko. Alam ng lahat yan. Effort ko yan. Tapos iduduldul niya dun kay Cherry Tirano na wala akong ambag. Bumalik kayo sa munisipyo and saludo sa lahat ng officer dun at mga tauhan dun at lahat ng opisyalis dun nung panahon na yon. Kung magdaanan yung manto ng wall nyo, marinig nyo, ito yung kwento ngayon. Alam nyo totoo ang sinasabi ko. At alam yan ni Alexa, ni Cyrus. At ng papa nila. Alam din yan ng mga kamag-anak niya. Actually, lumabas pa nga na, masama ugali ko kasi yung kapatid niya na naghintay sa akin magbigay ng pambayad ng taxi, hindi ko pinansin. Ang naging issue nila, hindi ko man lang daw ako pumansin. Hindi ako pumunta doon para mapagplastikan. Tulad ng sinasabi ko, hindi ako hipokrita. Hindi rin ako banal. Nagsisimba lang ako because I know how to divide my time and I know how to manage my time, my work, my family, my etc. And Lord's Day.
And thank you kay Lord. Ang lakas ko sa Kanya. Dahil sa kabila ng lahat na ipinagdadasal kong kabutihan ng anak ko at ng papa nila for good parenting para mapagtulungan namin na mapalaki sila sa tama. Yun pala ang nakikita niya sa likod ko. Grabe ang iniyak ko. Alam mo bakit? Hindi dahil they betray me. Isa na yun. Pero alam mo kung ano iniyak ko? Kay Lord. Sorry. Alam yan ni Lord. Sabi ko, sorry Lord. Habang umiiyak ako para kay Lex Kaysay, para sa kabubuti nila, na pati yung papa nila ilagaan mo. Kasi para mapagtulungan namin yung gastusin kay Lex Kaysay, yun lang. Kasi kahit gagagu-gagu yung papa nila, alam ko mahal nila at gusto din nila makasama. Masaya na ako doon. Makita silang masaya. Okay na ako doon. Sabi ko nga kay Lord, sorry. Habang hinihiling ko pala yun, nakikita mo lahat ng ginagawa behind my back. Alam ko, doble triple. Lord, kung ano naging paghihirap mo sa paghihirap ko. Dahil habang hinahangat ko ang kabutihan ng iba, they doing those things behind my back. Iniyak ko. Sabi ko, Lord, sorry. Until Easter Sunday, hiniling ko sa'yo lahat ng ikabubuti nila. Umiyak ako. Kay Lord, I say sorry. Kasi nakikita mo pala lahat ng nangyayari behind my back. Kung ano iniyak ko para sa mga anak ko, ikabubuti nila. Alam ko mas doble iniyak mo sa akin. Kasi nakakahiya habang ikaw humihiling na ikabubuti nila. They doing those things behind you. And anak, that's the revelation. Isa lang. Walang nagsabi sa akin na kahit sino nangyayari yun sa likod ko. But thanks God, He allowed me to discover everything. Hindi ako ready, pero pinatatag niya ako. Binigay niya yun kung kailan sapat na yung emotional intelligence ko, how to handle my emotion, how to handle myself, how to put my dignity alone and make it back to me. Nahihiya ako kay Lord kasi sabi ko, behind my back, habang hinihingi ko, ginagawa ko lahat para sa kanila, sa'yo, dinadalaman ko. They doing those things behind me. Sorry Lord, I don't know eh. Bakit hindi mo agad sinabi? Pero thank you kay Lord. At least I'm mature enough to handle those things. Bago niya ako hinarap sa pinakabibigat na betrayal. My mother betrayed me. Masakit. Pinaka-betray na masakit. Second, my ex-husband. Third, yung bunso kong kapatid. And now, my daughter. Alam mo kung gaano ako ka-close kay Les, kay Sai. And for them, hindi na ako magpapakain na. Kasi nga, hindi ko in-accept yung offer ng papa nila. Nakakasuka guys, nakakasuka. And higit sa lahat, sa paghaharap sa barangay, I gave them what they want. Higit sa lahat, nilimitahan ko na sila sa pera. Nilimitahan ko sa pera. I signed lang baon nila and the tuition fees. There's nothing, no more, no less. Dahil dati lahat binibigay ko, abonado ko sa lahat. Alam niyan ni Villanueva, alam niyan ni Lex, ni Sai, ng papa nila, pati sa phone, lahat, na pangkala nila, lahat. Pero nilimitahan ko sila. Ngayon, hindi ako nagpapakain na. Dahil nilimitahan ko sila, hindi sila mabigyan ng papa nila ng kailangan nilang lahat. Ngayon, nilimitahan ko for myself. That's what I want now. Na hindi ko dapat pala lahat ibinigay para nang magtira ako sa sarili ko kahit kaunti. Yun lang. Sabi ko, hindi ko na kaya magpakain na at ama. Hayaan nyo yung ama nyo magpakaama. Hindi ko na rin kaya magpakain na. Sorry. Yun lang ang sinabi ko. Sinabi ko pa kay Lex, I love you. At least nalaman ko lahat ng mas maaga. Thank you kay Lord. Thank you
Sobrang thank you.